Magandang umaga po muli, mga kapatid. Ako po'y nagbabalik. Sana po kayo magsawa. Ano po. So, kagaya po ng nasabi ni Brother Lordy po kanina, tayo po'y nagkaroon ng makapag-aral sa PBC. Pero ang nangyari po noon, mahirap po yung buhay noon. Mag-aaral po ako sa college, sa Baguio. So, inanap po namin yung mura na safe kasi magulo po yung Baguio that time. So, napunta po ako dun sa PBC, pero binigyan nila kami ng requirement. Kumuha ng 2 subjects per semester. So, para makapag-stay ako dun sa dormitory nila, kumuha po ako ng subject doon kada semester. So, ganun po tayo nakapag-aral ng PBC. Pero nanatili po yung paniniwala natin na may mali sa mga gawain po nila. May mga kakilala po ako na galing po sa atin, nag-aral doon dahil mahina yung foundation nila sa katotohanan, sila po yung nahimok. Naging liberal po sila. Sa ang advice ko po, kung medyo mahina pa po yung foundation natin, huwag na po natin gawin. Kasi pinupunta natin yung sarili natin sa mga risk na pwedeng mangyari. High risk po kasi yun. Ano po. Pero kung may pwede naman pong gawin yung pagkatuto sa pangangaral sa loob ng iglesia. Actually, ano po yun? Congregational responsibility po yun. Yung mang-train ng manggagawa ng mga ngaral sa loob ng kongregasyon. Ano po? Para alam ko lang natin yung context, hindi po ako pumunta doon dahil gusto ko pong maging liberal. Pagkakataon lang po ang nagdala sa akin doon. Ano po? But we're not here to talk about myself. We're here to talk about God. Talk about the Word of God. So the topic that we're going to discuss today, this morning, is actually request by Sister Arlene. Kasi tinuro ko po to sa gospel meeting doon sa amin po sa season nung nakaraan lamang po. Siguro maganda nga rin na maituro ulit. Kaysa naman maituro mo isang beses lang, maganda naman po yung mensahe, kaya ituro natin kung kahit saan man tayo mapunta na tingin ay kailangan ng pagpapaalala. So we're gonna talk about faith, but it's not just about faith. Ano po? It's the obedient faith. Kasi siguro narinig nyo na rin po yung mga nagtuturo ng faith only. Ano po? Bago pong lahat. May mga bagong Kristiyano po ba dito? Mga hindi pa po nabaptized. Minsan po yung mga preacher, napapadiin sila masyado dahil sa passion nila, pero hindi po dahil naninira po sila o galit po sila. Ano po? Dahil sa passion lang po na gustong i-emphasize yung kanilang punto, kaya medyo napapadiin po tayo ng paminsan-minsan. Ano po? So, para lang hindi po natin ma-misinterpret po yung mga nagtuturo sa harapan. So, ang pag-uusapan po kasi natin is faith. Sometimes, matatouch po natin yung mga maling katuruan ng ibang mga denominasyon. Lalo na nga po, yung sinasabi po natin kanina na tinuturo nila na faith only. Meaning, kailangan mo lang ng pananampalataya upang ikaw ay maligtas. Apo. Kaya pag-usapan po natin ngayon ay bibigyan natin ng kumbaga, konteksto yung pananampalataya o ano ba yung tamang pananampalataya, yung totoong pananampalataya na nakapangliligtas. Kung tama ba na pananampalataya lamang kailangan mo, ay kayo maliligtas na? Or may mga bagay tayong dapat ipasama doon sa pananampalataya upang tayo maligtas. Kaya po yung ating ginawang topic ay obedient faith, wise in faith requires obedience. Binigyan po natin siya ng sub-topic doon. Yan yung technique na sinasabi nilang thematic clarification. Para hindi lang nakafocus sa obedient faith. So, often used in speech writing to clarify the theme through a subtitle. Yan yung sinasabi natin. So, kaya binigyan po natin ng wise in faith requires obedience. Pero bago pong lahat, punta po tayo doon sa teksto po natin sa mga ganito. Una, nababasahin na Romans chapter 16, verse 26. Romans chapter 16, verse 26, naulit ko po. At ganito po yung nasusulat.
Subalit nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay pinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan. Ganoon rin po sa Romans chapter 1 verse 5, ganoon din po mababasa, sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng biyaya at pagkapostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. So dyan po natin hinamo yung ating pag-aaral po sa umagang ito. Kasi kung titignan niyo po yung mga naka-highlight, pagsunod sa pananampalataya. Sa English, obedience to the faith. So the book of Romans closes with a doxology, a statement of praise to God. Sa verse 25 to 27, the Apostle Paul speaks about the gospel. Ano po? As a mystery that was hidden in past ages but has now been revealed to Christ and proclaimed to all nations. Bakit yung emphasis nito ay yung paghahanda ng mga puso ng mga tao to the obedience to the faith. Kaya papansinin niyo po, yung faith at obedience, hindi po sila pwedeng magkahiwalay. Magkasama po sila. At yung emphasis po dito ay naumpisan kahit dun sa chapter 1 verse 5. Ibig sabihin lamang po, seryoso po ang Diyos na iparating sa atin ng ating pananampalataya, hindi kailangan pwedeng ihiwalay sa ating pagsunod. Paul begins Romans and ends Romans with the same expression. Ano po yun? For the obedience of faith, or to the obedience to the faith. This shows that obedience to the faith is one of the central themes of the entire letter. Ay po. So ulitin ko po, hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung faith and obedience. Yan po yung mystery na nai-reveal na sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Upang ang puso ng lahat, sabi niya kanina sa verse 5 ng chapter 1, all nation, sa lahat ng mga karinig, ay maging handa para sa pagsunod sa pananampalataya. Ano po? So, kaya ko po tinanong kung may mga bagong Kristiyanos, kasi kailangan natin i-explain yung mga terms na gagamitin po natin para mas maintindihan po natin yung ating pagtatalakay. Una, yung tinutukoy natin obedient faith. This is a faith expressed through submission and obedience to God's command. Yung masunuring pananampalataya, sabi dito ay pananampalatayang pinapakita sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Meron din dyan yung faith only, which is na-explain na po natin kanina. Ang sinasabi nilang, kailangan mo lang ay pananampalataya lamang upang ikaw ay maligtas. Andyan din yung working faith. Ang pananampalatayang gumagawa ay pananampalatayang pinapakita sa pamamagitan ng mga gawa at pagsunod na inuudyukan ng pag-ibig. At nandyan din po yung God's plan for salvation. Ayan po yung mga kaparaanan ng Diyos na dapat nating sundin. Mga utos na dapat sundin. Hindi po siya request, kundi utos na dapat sundin upang yung kapangyarihan ng Diyos ay magkaroon ng epekto sa atin, yung kaligtasan. Ano po? So, yan po yung mga terms na magagamit natin dito sa ating gagawing pag-aaral. So, umpisan po natin siya. Galing po sa text na binasa po natin kanina, ito po yung biblical proposition po natin. Ito yung magiging sentro ng ating pag-aaral. The faith that saves is the faith that obeys God. Yan po yung tatalakayan po natin sa umagang ito. Ang pananampalatayang nagliligtas ay ang pananampalatayang sumusunod sa Diyos. So ayon po sa proposition po natin, hindi po pananampalataya lamang, kundi pananampalatayang sumusunod sa Diyos. At ito po yung framework ng ating proposition. Ito po yung kabuuan ng ating gagawing pag-aaral. Papatunayan po natin ang ating proposition po na yan sa pamamagitan po ng recognized methods of establishing biblical authority. Sa mga Bible students dito, napakalaga na maintindihan natin to so that we know how to apply the teachings of the Bible. So ito yung recognized sa lahat ng Churches of Christ at sa kahit sa mga denominations, sa mga debate. It is a recognized method to apply on how to establish biblical authority. Gagamitin po natin direct statement,
biblical example, and necessary inference. So, gagamitin po natin lahat yan. Dalawang purpose na po yun, para maintindihan natin itong tatlong to, at pangalawa, para papatunayan natin yung proposition natin base dito. Ano po? Sa framework po natin na ito. So, we will demonstrate that this proposition is true through these three recognized methods. Pero bago pong lahat, puntahan po muna natin itong 2 Timothy chapter 2 verse 15. Napakahalaga po nito sa lahat ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi sabi niya dito, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The term used dito sa be diligent in Greek is pudason. Ay ibig mong sabihin. Sa ibang translation po kasi, lalo sa King James, sabi niya study. Which is still correct pa rin naman po. Pero ang mas appropriate na translation niya kasi is be diligent. Ay ibig mong sabihin niyan is to make every effort. Talagang mag-i-effort ka. So kasama na doon yung pag-i-study. Hindi lang study yan, kundi pati application. Ano po, i-apply mo. Kaya sabi niya, be diligent to present yourself approved unto God. Paano kaya approve ng Diyos? Siyempre, lahat ng ginagawa mo, lahat ng how you conduct yourself towards God is according to His truth. Galing po sa Kanyang katotohanan. Rightly dividing the word of truth simply means that we should be applying His word correctly and accurately. Ano po? So, handling God's word correctly and accurately. God's word must be interpreted correctly. Hindi hinahaluan ng opinion, kundi sang-ayon sa lahat ng katotohanan na mababasa natin sa Biblia. Kaya napaka-importante po na maghanap tayo kung may direct statement, yung talagang mababasa mo word by word, ano po, na meron mga ganoon sa Biblia, at makikita natin yung mga ehemplo doon sa Biblia, at lahat ng mga information, katotohanan na makukolekta natin, na we can gather, makapag-draw po tayo ng inescapable conclusion, ang tawagin, non-necessary inference. So, rightly dividing the word of truth. Paano po natin magagawa yan? Kailangan po natin ng puspusang pag-aaral. Ano po? Puspusang pag-aaral at yung kagustuhan natin na maging tama sa mata ng Diyos. Kasi para hindi po basta-basta yung pananambahan po natin. Hindi po natin hinahaluan ng hindi inutos ng Diyos na gagawin natin. So, una, punta po tayo. Biblical example. Isa sa mga paborito kong, kasi napakalinaw yung mga example ko dito, no? Isa po sa paborito kong ginagamit minsan kapag nag-preach yung mga kwento mismo sa Biblia na nire-relate ko dun sa topic ko. So, biblical example refers to a recorded action, either action, practice, or behavior in Scripture that serves as a pattern or model for Christians to follow. Excuse me po. So, ang lahat po ng nasusulat sa Biblia ng mga ginawa ng mga unang mga Kristiyano o ng mga unang mga tao mula kay Adan, ay nasusulat po yan para po sa ating ikakatuto, sabi nga ni Pablo, ano po. So, nasusulat sila para sa ating ikakatuto. Babalikan, kaya importante yung lumang tipan. Hindi porket nasa yung Kristiyano pa yung kaligtasan natin ay nababase sa bagong tipan, kailangan pa rin po nating aralin yung lumang tipan. Unang-una sa lahat, nandun yung mga propesiya about sa kaligtasan. Nandun yung mga propesiya about sa ating Panginoong Kristo. At nandun din yung mga ehemplo na mga tao na pwede nating sundan yung halimbawa niya o pwede nating huwag tularan. Gaya po ng ipapakita ko po sa araw na ito. Gagamitin po natin yung mga ehemplo nila, may positive at saka negative faith na pag-aralan po tayo. Una, yung mga negative faith, para may hambing po natin. So, there is a faith that failed to fully obey. May pananampalataya po, pananampalatayang hindi nagtapos sa ganap na pagsunod. Pag sinabing ganap, kumpleto. Sinunod niya kumpleto kung ano man yung inutos. At isa po dyan ay si Haring Saul. Kung babalikan po natin, yung mga Israelites noon, pagka labas nila ng Ehipto, nanghingi sila ng human king. Ano po? Nanghingi sila ng human king at ang binigay ng Diyos sa kanila bilang unang hari nila ay si
Saul, matangkad daw na tao. Pogi. No, matigas ang pangangatawan. Walang katulad niya nung mga panahon niya. Yan binigay na hari nila. Pero inutusan po siya ng Diyos. Ulitin ko po, ang Diyos ang nagpaupo sa kanya bilang hari ng Israel. At may inutos sa kanya ang Diyos. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 9, mababasa po natin doon yung inutos ng Diyos sa kanya. 1 Samuel chapter 15, verse 3. Ganito po ang mababasa po natin. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have, and do not spare them, but kill both men and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Yan po yung utos. Now, I don't want you to think na ang Diyos ay basta-basta lang kumikitil ng buhay. Ano po? May kadahilanan po bakit inutos yan ng Diyos. Kasi traitor po itong mga Amalek. Nung paglabas ng mga Israelites sa Egypto, tungo sa kanilang pagdadalan sa kanila ng Diyos, inambush po sila. So, inalala yun ng Diyos. Yung kasalanan lang yun sa Israelites, sa nasyon na pinili ng Diyos. So, inutusan niya ngayon si Saul na go and utterly destroy all that they have. Pag sinabi pong utterly destroy, ano po ibig sabihin nun? Total annihilation. Lubusang lipulin. Uubusin. Sabi, walang ititira. All that they have. Wala kang ititira. Do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. Always with, intention po yan. May righteous intention ng Diyos. Why he had to command this task to King Saul. So, utterly destroy, lubusang lipulin. Ngayon, ang ginawa ni King Saul, pumunta naman. So, ginather niya yung mga soldier niya, and pumunta siya, he went to the Amalekites and destroyed them. Yun nga lang, hindi utterly destroyed. He destroyed them, but not utterly destroyed. Kasi dito sa verse 9, sabi po niya, but Saul and the army spared Agag, yung king po ng Amalekites, and the best of the sheep and cattle, and the fat calves and lambs, everything that was good. Ulitin ko po, ano po yung utos? Utterly destroyed. Ano po yung ginawa ni Saul? Spared. Nagtira siya, hindi niya pinatay. Si Agag po yung king ng Amalek. At sabi niya, nagtira pa siya ng best of the livestock. Tinira niya. Ngayon, nung kinonfront siya ngayon ni Samuel, sinabi niya, ano ngayon itong, sabi mo, sinunod mo yung utos ng Diyos, pero ano itong mga naririnig ko? Huli ng mga hayop. Ngayon yung sabi niya, ito yung tinugon ni Saul kay Samuel. Saan po niya inumpisan yung sentence niya? Anong word? But. But. Sabi niya, but sa verse 20 to 21, hindi ko na isulat po doon, I did obey the Lord. Pero sinunod ko ang Diyos. Ito na po yung taong nagja-justify. Ano po? Alam mo nang mali, i-justify mo pa yung mali mo. Sabi mo, but I did obey the Lord. Saul said, I went on a mission the Lord assigned me. Pumunta ako dun sa mission na inassign ng Diyos sa akin, I completely yung word niya, no? I completely destroyed the Amalekites. Pero may bumawi. And brought back Agag with their king. Hindi complete. Kasi may dinala ka pabalik eh. Kasi ito pa yung pangalawa. Sa halip na yung accountability, mag-take responsibility siya sa ginawa niya. Hindi, sabi niya, the soldiers. Parang si Eva Tadan lang po, no? Ang sinabi ng Diyos kay Adan, bakit mo kinain yung bunga na pinagbabawal mong kainin mo? Kasi yung babaeng binigay mo. Nung tinanong naman yung babae, kasi yung ulupong.
Magaling po tayong magturo. Ganun ginawa ni Saul. The soldier took sheep and cattle from the plunder. The best of what was devoted to God in order to sacrifice. Ito yung reason po niya. In order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. At Gilgal. The purpose is good. Sabi niya, tinira ko lang naman to para ialay sa Diyos mo. To sacrifice. Kaya po mga kapatid, noong panahon nila, their form of worship is through sacrifice. Di po ba? Nagsasakripisyo sila ng mga hayop. So yan yung justification ni King Saul doon sa ginawa niya. Mahilig po tayong mag-justify ng mga kamalian natin sa halip na tumanggap. Ang pinagkaiba nila ni David, anong ginawa ni David nung sinabi ni Nathan na nagkamali siya, nagkasala siya? Di ba? Hinihingi niya kay Nathan na sana ay tulungan niya siya para patawarin siya ng Diyos. Pero hindi pa rin po siya nakaligtas sa sa parusa. Naparusaan pa rin siya. Namatay yung kanyang anak kay Bathsheba. So, titingnan po natin ito si Saul, hindi. Sinubukan niyang i-justify yung kanyang ginawa niya. At umiilag pa siya sa accountability. Yung mga sundalo ko, kinuha nila yung mga sheep and cattle from the plunder. Ang tutusin mga kapatid, kapag pumunta ka sa gera ng panahon nila, you have the right to gather some, yung spoils of war, ang tawagin. The plunder nga. Pero ang pinagkaiba kasi dito, may utos. Ang utos is utterly destroyed. So ito ngayon ang tugon ng Diyos sa sinabi ni Saul na isasakripisyo namin yan para sa Diyos. Ito ngayon ang tugon ng Diyos through Samuel. Sabi niya ni Samuel, that Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices? Nalulugod ba o natutuwa ba ang Diyos sa mga sakripisyo na ito na sinusunog? Doon ba nalulugod ang Diyos? Ang sabi niya, as much as in obeying the Lord, look. Now, listen to this. Sabi niya, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod sa Diyos ay mas importante kaysa sa pagsasakripisyo. Your obedience is more important than your worship. You can worship all you want. Pero yung paraan ng pag-worship mo ay hindi naman sunod sa kanyang katotohanan. Kaya may tinatawag ang Biblia na, in vain they worship me. That's useless. To obey is better than sacrifice. Yun yung sagot ng Diyos kay Saul. Tingnan niyo po, yes, may pananampalataya ka, but you must obey. Magkasama po lagi yan. Naniniwala si Saul na may Diyos, at naniniwala siya yung utos galing sa Diyos, pero hiniwalay niya yung obedience sa kanyang faith. Akala niya, malulugod ng Diyos sa kanyang sakripisyo lang ng mga sinusunog ng mga hayop. No. But to obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. So, kung ilalagay po natin siya sa summary. So, this is the faith that failed to fully obey. Hindi niya lubusang or hindi nagtapos sa ganap na pagsunod. What was the command? Ang sabi ng Diyos, completely destroy the Amalekites. Pero ano yung actual response ni King Saul? He spared Agag and the best livestock. At dahil hindi siya sumunod, ano yung naging resulta? The Spirit of God departed from him, and the kingdom was taken from him and given to his servant David. Ano po? Iniwan siya ng Espiritu ng Diyos. Na to the point na yung dati niyang nilipol na mga, anong tawag yung mga witches, naghanap siya para lang kausapin ulit si Samuel.
Nakita niyo yung ano niya, yung pagka-desperado na niya, nang iniwan na siya ng Diyos. All because hindi siya sumunod completely sa utos ng Diyos. So, to obey is better than sacrifice. Tatandaan po natin yan. Sa Bagong Tipan, sabi po sa Mark chapter 6, verse 6 to 7. Mark 7, verse 6 to 7, by ating chapter ko. So, pero tayo sabi niya, He answered and said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of man. Like what I said, you can worship all you want. You can say, hallelujah, praise Jehovah. You can say, Lord, Lord, Lord. Kahit pa mamaos ka na sa kaka-Lord, Lord, Lord mo, kung ang gawain mo ay taliwas sa katotohanan ng Diyos, yung worship mo ay walang kabuluhan. And in vain, they worship me. Ganyan pong nangyari kay King Saul. God gave him a specific command. The command was to utterly destroy. That is a specific command coming from God. But then, inalter ni King Saul yung specific command na yun. Inalter niya. Inibahan niya ng konti. Almost complete lang. Yung complete. So, anong naging resulta? Punishment. Okay. So, if we are going to worship God, then we worship Him, like yung last na pag-aaral natin dito, nandito ko, in spirit and truth. Hindi po sa doktrina nang galing sa mga tao. So, yung pagkakamali ni King Saul, that's the faith that failed to fully obey. Pangalawang example po natin, biblical example, ay faith that obeyed but did not continue in obedience. May pananampalataya naman na sumunod, pero hindi nagpatuloy na sumunod. Ano po? Pananampalataya nagsimulang sumunod, ngunit hindi nagpatuloy sa pagsunod. At example po dyan, na kinuha po natin mula sa Lumang Tipan, ay sa 1 Kings chapter 13. Yung kwento po ng the young prophet. Yung kwento po ng the young prophet. So, inutusan siya ng Diyos to go to Bethel para ipangaral yung inutos ng Diyos sa kanyang ipangaral. Nalilipunin ng Diyos yung Bethel dahil sa mga maling gawain ng hari nila doon, o ng mga tao doon. Kasi dyan po yung time na nahati po yung Israel sa Northern Kingdom tsaka Southern Kingdom. Yung naghari doon sa Judah at that time is si Rehoboam. Nakakalito po yung pangalan. Pero doon sa Israel, si Jeroboam naman. Ngayon, si Jeroboam, dahil ayaw niyang bumalik yung mga tao doon sa Judea, doon po kasi sa Jerusalem yung pananambahan nila, kailangan nilang pumunta doon, pinigilan niya yung mga tao pumunta doon. Kasi baka daw bumalik sila kay Rehoboam at sumama sa kanya. Mawawalan na siya ng kapangyarihan. Ano po? So, ginawa niya, nagtayo siya ng kanilang pananambahan doon sa Bethel. Gumawa siya ng templo nila at nagtalaga siya ng mga priest na hindi naman angkop sa gawain dahil hindi sila galing sa tribo ng mga dapat magiging priest sa Levites. So, gumawa sila ng sarili nilang pananambahan doon para lamang pigilan yung mga tao na bumalik doon sa Judea. Kaya, inutusan ng Diyos itong young prophet para isigaw na sila ay mapaparusahan dahil doon. So, sumunod naman po siya. Sumunod naman po siya. Pumunta po siya. At isinigaw nga yung kanyang, yung inutos ng Diyos sa kanyang isigaw. At nung inalok siya ng King Jeroboam na dumito ka muna sa bahay at kumain, magpahinga, i-refresh ka niya sa English. Pero sabi niya, tumanggi siya. Hindi, kasi may utos sa akin ng Diyos na hindi ako kakain at inom sa dakong ito at hindi rin ako babalik doon sa dinaanan niya nung papunta siya. Ngayon, doon sa lugar na yun, mayroon din namang old prophet. May matandang propeta na narinig niya yung ginawa ng young prophet doon sa Bethel. So, inutusan niya yung mga anak niya na
na ihanda yung asno at hinabol niya. Ito yung pag-uusap ngayon ng old prophet tsaka ng young prophet. Sa verse 15 to 17, sabi niya, "So the prophet said to him, 'Come home with me and eat.'" Ito na po yung matandang propeta na tinatawag niya yung batang propeta na pumunta sa bahay niya upang kumain at uminom. Sa pangalawang pagkakataon, tingnan niyo po, alam niya yung utos ng Diyos. Sa pangalawang pagkakataon, ginamit niya yung katotohanan, yung utos ng Diyos. Sa verse 16, sabi niya, "The man of God said, 'I cannot turn back and go with you, nor can I eat bread or drink water with you in this place.'" Di ba tama po yung sinabi niya? Yun po yung utos ng Diyos. Sa pangalawang pagkakataon po yan, ginamit niya. Pero minsan po kasi mga tao, madali pong malinlang. Lalo na kung may connection kayo nung sa taong kumakausap sa iyo. Sa verse 17, sabi niya, I have been told by the word of the Lord, you must not eat bread or drink water there or return by the way you came. Yan po yung utos. Now, sa verse 18 to 19, sorry po, hindi ko napalitan yung mga verses po doon sa taas. Sabi niya, he said to him, "Ako din ay isang propeta." Which is totoo naman, kasi old prophet nga yung tawag sa kanya ng Biblia. "I too am a prophet as you are." Pero ito po yung, kasinungalingan. Sabi niya, "And an angel spoke to me by the word of the Lord, saying, bring him back with you to your house, and that he may eat bread and drink water." Now notice this. Ano daw yung ginagawa niya? Siya ay nagsisinungaling. Hindi ko alam ano yung purpose niya. Bakit niya ginawa yun? Siguro na-excite siya o kaya na-curious siya doon sa mga isinigaw ng batang propeta doon sa Bethel. Gusto niya siguro mas malaman pa yung detail, hindi ko alam. Pero ang one thing is for sure, he was lying nung sinabi niyang kinausap siya ng anghel para ibalik siya doon sa bahay niya para kumain ng bread at uminom ng tubig. Yun po ay kasinungalingan ayon po sa ating binasa. Nagsisinungaling po siya. Now, nung narinig yun ng young prophet, nawala na ngayon sa kanya yung katotohanan ng hawak niya. Yung utos ng Diyos na galing sa Diyos mismo. So sabi niya sa verse 19, "So he went back with him and ate bread in his house and drank water." Ayun lang. Saan po siya nadali? Sa lies. Sa kasinungalingan. Minsan po ganun din po tayo. Ano po? Nadadali po tayo sa kasinungalingan kasi yung mga kasinungalingan paminsan yung matamis pakinggan. Hindi po ba? Kaya nga nung kay Eva, ang sinabi ng ulupong sa kanya, "Totoo ba na kapag kumain ka nito, ikaw ay you shall surely die?" Sabi niya gano'n. Ang sabi ni Eva, nakalimutan ko yung word na not. Yun lang, isang word lang yung dinagdag na, "You shall not surely die." Alam naman ni Eva yung katotohanan, sabi niya, "Pag kumain kami yan, kami ay mamamatay." Hindi sinabi nga nung ulo po, "You shall not surely die." Isang kasinungalingan, pero nakakaakit, hindi ka mamamatay, bagkus ikaw ay magiging parang Diyos. O sino ba may ayaw ng maging parang Diyos? Diba? Yung kasinungalingan paminsan, yung mas nakaka-attract, kumbaga, nakakainganyo. Kasi masakit ang katotohanan. Pero yung kasinungalingan, nakakainganyo. Kaya ngayon mga tao naghahanap ng mga katotohanan na naayon sa kanilang mga ginagawa. Hindi yung katotohanan na ayon sa Diyos. So, narinig niya siguro, ang anghel yung nagsabi sa kanya, babalik daw ako at kakain, at kumain nga siya. Pero dumating ngayon yung totoong salita ng Diyos dun sa old prophet. Sa verse 20 to 22, while they were sitting at the table, habang sila nakaupo sa table, the word of the Lord came to the old prophet who had brought him back. He cried out to the man of God who had come from Judah, "This is what the Lord says." Ito na talaga, galing sa Diyos. "You have defied the word of the Lord and have not kept the command the Lord your God gave you." Oops! Nakala ba galing sa anghel?
Siguro gulat din siya. Verse 20, you came back and ate bread and drank water in the place where he told you not to eat or drink, therefore your body will not be burned in the tomb of your ancestors. Kala ko ba galing sa anghel? Bakit he defied pala yung utos ng Diyos? This is the example of faith that obeyed. Pumunta naman talaga siya, ginawa niya yung inutos ng Diyos sa kanya, pero hindi siya nagpatuloy. Hindi siya nanatiling sumusunod sa utos ng Diyos. God's command to not eat bread, nor drink water, nor return by the same way that thou camest. Hindi ka na babalik doon. Pero ano yung actual response niya? He listened to the old prophet and returned with him to eat and drink. Ano yung naging result? God pronounced judgment on him and he was killed by a lion in his journey home. 1 Kings chapter 13 verse 24. Hindi na po siya nakarating dun sa lugar niya, kundi pinatay na siya ng lion. At nakakapagtaka pa po noon, yung lion, katabi lang niya, at saka yung donkey na pinagsakyan niya, hindi man lang siya kinutay-gutay. Usually, yung mga lion, igugutay-gutayin yung katawan mo. Hindi. Talagang pinatay lang siya. Tapos yung donkey, hindi man ginagalaw ng lion. It's because it's a judgment from the Lord. Dahil he defied the word of God. Hindi siya nagpatuloy kasi na manatiling sumusunod. Ganon din po tayo minsan, ano po. Sabi sa mga Kristiyano, here, believe, repent, confess, be baptized. O yan, we're saved. We obeyed. And then, after that, ay, nasa diskuhan na, ay, nasa inuman na, hindi nagpatuloy. Hindi nagpatuloy. Kailangan po natin magpatuloy sa ating pagsunod sa utos ng Diyos. Sabi nga, yung pang-dagdag natin dun sa 5 na yun, and be steadfast unto death. Kailangan nagpapatuloy. Ano po? Sa yung lesson po natin doon, obey and trust God, not men. Ang sabi nga ni Pablo, hindi po ba? Sa Galatians chapter 1, verse 6 to 9, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel. May ibang ebanghelyo. Ebanghelyo na hindi po ayon sa ebanghelyo po ng ating Panginoon. Verse 7, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert. Ayon pala yun, yung ebanghelyo na pinpervert. Kumbaga, ano ba yung Tagalog ng pervert? Pinastos, binibahan, may exact term, hindi ko lang po mahugot. Pinasama, basta alam niyo na pwede ko sabihin. Binaboy, kasi inibahan nila yung ebanghelyo. Ano po? So, but there are some of you who trouble others, some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Pero ito yung warning na sinabi ni Pablo. Nakagaya dun sa nabasa natin sa Old Testament. But, even if, kahit na, silang mga apostol, or an angel from heaven, supposedly angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, kung may magsasabi, mangangaral sa inyo ng ibang katotohanan na hindi ayon sa katotohanan ng Diyos, ano sabi niya? Let him be accursed. Let him be accursed. O sumpain siya. Or let that person be under God's curse. Ano po? Mapasailalim siya ng sumpa at hatol ng Diyos. Kahit sa kanilang mga apostol o kahit anghel ang magtuturo ng ibang ebanghelyo, huwag natin na paniniwalaan unless gusto po natin masumpain. Anong nangyari dun sa young prophet? Dahil sinabi, an angel of the Lord came to me and instructed me to invite you to come home with me and eat and drink. An angel of the Lord. Hawak na po niya yung katotohanan. Binitawan pa po niya. Ano po?
Kaya yung warning po ni Pablo ay tunay po para po sa atin. Dahil sa panahon po natin ngayon, di ba, ang dami pong mga nagsitayuan na magaling magsalita upang i-pervert ang Ebanghelyo. Ibahin yung Ebanghelyo upang kayo po na nasa katotohanan ay dalhin muli sa kadiliman. Di po ba, may anghel daw po dito ngayon na mas kailangan pakinggan pa kasi siya anghel. Kasi ang ating Panginoon Kristo, tao lamang, propeta, pero siya anghel. Alam niyo naman na po siguro kung sino yun. Meron pang sinabing appointed son of God. Na kapag hinamon mo ng debate, hindi daw nararapat yung debate. Dapat siya na lang daw yung pakinggan natin. Yun yung mga tao na nagpo-pervert ng gospel. And we have to be vigilant. Kaya nga yung pinabasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, be diligent to present yourself approved unto God. Personal po natin yun. Kailangan po natin ng pagpupugay, ng pagpapagal, at puspusang pag-aaral ng salita ng Diyos upang lagi tayong nasa tama. Ito. Sa tandaan po natin, ito yung pananampalataya na sumunod, pero hindi nagpatuloy na sumunod. Ang last po sa negative, meron din pong pananampalataya na ayaw sumunod. Marami po yan. A faith that refused to obey. Kilala niyo po si Jonah. Ano po, kilala naman po natin lahat si Jonah. Sa Jonah chapter 1 to 4 yan. Ano po, hindi ko na kukunin yung mga verses doon na highlight kasi medyo mahaba. So, ano yung utos ng Diyos sa kanya? Sabi niya, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it. Sabihin mo yung warningan mo sila, na pag hindi sila nagbago, sila ay lilipulin ko. Ayaw po ni Jonah. Ayaw niyang sumunod. Ano yung actual response niya? Nagtago siya. Akala mo naman, matataguan niya ang Diyos. Jonah rose up and to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Tinakbuhan niya ang utos ng Diyos. Tinaguan niya ang Diyos. Kala niya matataguan niya. Sumakay siya sa barko, tumakbo papunta sa Tarshish. Ano nangyari? Di ba nagkabagyo po doon sa gitna ng karagatan? At nagkaroon ng draw lots. At yung lot na hulog na tumuro kay Jonah. And then, sinabi na ni Jonah, kasi ako yan. Kasi tinakasan ko ang Diyos ko. Anong ginawa sa kanya? Tinapon sa dagat. Nung tinapon siya sa dagat, kinain niya yung malaking isda. Yun siya eh. Sabi ko, be vigilant eh. May mali po sa statement ko, ano po? Siya po yung kinain ng isda. Hindi po siya yung kumain ng isda. Siya po yung kinain ng isda for 3 days and 3 nights. Nasa belly siya ng malaking isda. Eh ano po ba yung malaking isda na alam natin? Hindi po ba yung balyena lang po naman? Ang alam natin malaking isda, enough para magkasya sa loob ng belly. Ano po? Pero malaking isda. Okay. So, result, Jonah was swallowed by a great fish for 3 days and 3 nights. Even after Nineveh was spared, God taught Jonah another lesson about His mercy and compassion. At pagkatapos po siyang nasa loob ng tiyan ng isda, finally, sumunod siya. Pumunta siya sa Nineveh. Ang mga tao kasi sa Nineveh, mga kapatid, mga ano po yan, mga brutal. Nung panahon ng nagka-conquer sila ng mga nation, pag na-conquer nila yung nation, binabalatan nila ng buhay yung mga taong kinakonquer nila. Napaka-brutal. Ayaw ni Jonah kasi ayaw niyang patawarin ng Diyos itong Nineveh. Gusto niyang lipulit talaga ng Diyos ito. Kaya kahit na nung sinigaw na niya yung utos ng Diyos na warning sa kanila, pumunta yan sa burol. Nag-aabang, inaantay pa rin siyang talagang lipulin ng Diyos yung Nineveh. Hindi eh. Nagbago po sila. Lahat ng mga tao doon nagbago. And pinapakita po natin, ang pinapakita po niyan sa atin, na kahit yung pinakamasamang tao, may pagkakataon din na sila yung magbabago pag naturuan mo sila ng katotohanan. Nawarningan sila.
And si Jonah, pinakasan niya yung Diyos. Kaya sa burol, binigyan ulit siya ng another lesson ng Diyos. Nagpa-symbol ng Diyos ng, ang tawag doon, halaman. At naging parang shade niya yung lilim niya to protect him from the sun, init ng araw. Ay biglang winitered ng Diyos yung mga dahon niya na wala. Nagalit na naman siya. Galit na naman siya. So sabi ng Diyos, tingnan mo nga, pinahahalagaan mo yung isang bagay na hindi naman ikaw yung nagpatubo. Paano pa ako na yung pahalagan daw yung bayan na kanyang nilalang? Hindi po ba? So makikita po natin yan. Yung sometimes, yung desire ng puso natin ay iba sa kagustuhan ng Diyos. Yung gusto nating mangyari ay hindi yan yung kagustuhan ng Diyos na mangyari sa iyo, sa atin, o sa ibang tao. But the lesson is, genuine faith obeys God and will trust God. Genuine faith obeys God's will and trust His wisdom, even when His plans differ from our own. Yan, pagkatiwala natin. Medyo bibilisan ko na po mga kapatid. Meron din naman mababasa sa scripture na mga excellent example of genuine faith. And these are not new sa atin. Malagi naman na po itong naiaral. Kaya, bibilisan ko na lang po dito banda. There is a faith proven by complete obedience. It is a prime example of a faith proven by complete obedience. And we know that person, si Noah. Hindi lang si Noah, may iba pa. But si Noah, Genesis chapter 6. Ang utos ng Diyos sa kanya, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark and cover it. So, shortcut ko lang po, pero marami po yan. Ito yung materialis na gagamitin mo. Ito yung sukat na gagawin mo. Ganito yung proseso ng pagpapasok mo ng mga hayop sa ark na yan. Ayan. And marami yung mga complete details, basahin nyo lang po, sa Genesis chapter 6. So, may instruction ang Diyos. Marami yung instruction niya. Kumbaga, may checklist siya. So, ano yung actual response ni Noah? Sabi doon sa chapter 7 verse 5 ng Genesis, and Noah did according to all that the Lord commanded him. Wala siyang itinirang hindi ginawa. Wala siyang inibahan. Kundi sinunod niya eksakto kung ano yung inutos sa kanya ng Diyos. All that God, the Lord commanded him. Result? Noah and his family were saved. Naligtas sila. Noah became an heir of righteousness. Yan yung naging resulta. And the lesson here, saving faith is demonstrated by complete obedience to God's commands. Complete obedience. Anong pagkakaiba nila ni Saul? Si Saul, hindi niya kinumpleto yung utos. Si Noah, kinumpleto niya yung utos. Yung isa na parusahan, ito, nasagip, nabiyayaan. Yun yung pagkakaiba ng dalawang pananampalataya na yun na ating napag-aralan. Pangalawa, the positive faith na kailangan nating tularan ay yung namang faith that trusts and obeys. And kilala rin natin siya. Abraham, Genesis chapter 12. Alam naman na po natin yan lahat sa Abraham. Ano yung command ng Diyos? Take your son, offer him as burnt offering. Genesis chapter 22. Hiningi ng Diyos yung nag-iisang anak niya para maging alay. Anong actual response ni Abraham? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son? Hindi po ba? So, result, Abraham's obedience resulted in God's approval and the reaffirmation of His covenant promise. So, anong pagkakaiba nila ni Jonah? Si Jonah ayaw sumunod. Si Abraham talagang sumunod at nagtiwala sa Diyos. Hindi niya pinagkait yung kanyang anak. Napakaganda mo, babasahin mo yung actual na pagpunta na nila doon. Ang dami po tayong matutuklasan po doon. Genesis chapter 22, na nagpapakita na walang alinlangan sa puso niya na iala yung kanyang nag-iisang anak. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang pagtitiwala. Yung sa nakarang pag-aaral na ginawa din po natin sa mga gospel meeting, lagi magkasama din po yan.
Faith, trust, and obedience. Magkasama po lagi yan. Kasi may illustration nga po yun, may mag-ina, lalabas sila. Yung nanay, dasal ng dasal, na sana umulan, sana umulan. Lalabas sila isang araw, maganda man yung sikat ng araw. Nagulat siya yung anak niya, may dalang payong. Paglabas nila, sabi, ba't ka may dalang payong? Kasi nanay, lagi ka pong nagdadasal na sana umulan. Yung anak nagkaroon ng pananampalataya dun sa dasal, yan po, nagdala ng payong, naniniwala siya na umulan. Faith, trust, and obedience, magkakasama po yan. And lastly, there is a faith that acts immediately. Yung kailangan, pag may urgency, dapat talagang gawin mo na. Kagaya po nung ginawa ng 3,000 souls doon sa Acts chapter 2. Hindi po ba? Nung nangaral na, ito na po yung pagkatanggap po ng mga apostol, ng baptism of the Holy Spirit, and then they started to speak in tongues. And then sa Apostle Peter, he stood and delivered the first ever gospel preaching sa kanila. So he preached to them about what they did to the Lord Jesus Christ. And then sabi dun sa Acts chapter 2, nung na-realize ng mga tao yung kanilang ginawa sa Panginoon, they got pricked in their heart. Nasaktan po sila. Nasaktan sila. May konsensya pa po pala sila. Kasi nasaktan sila eh. And then when they asked the apostles, Peter and the apostles, brethren, what shall we do? Ano gagawin namin para mapatawad kami sa ginawa namin in other sense? Ano po? What shall we do? Anong sinabi ni Pedro sa kanila? Acts 2:38. Repent and be baptized. Ito yung command. That is a command. Utos po yan. Ang inutos, repent and be baptized. Magsisi kayo at magbautismo. Sabi niya, for the remission of your sins. Yun ang dapat ninyong gawin. Yun daw yung dapat nilang gawin. So sa time din na yon, nung narinig nila yun pala yung dapat nilang gawin, ano yung naging tugon ng mga tao? Yung actual response nila. Verse 41, then those who gladly received His word were baptized. Ano yung naiintindihan po nila dito sa statement ni Pedro? May urgency. And they needed baptism para sila ay mapatawad. Yun po yung pagkakaintindi nila yan. Kasi, nung naiintindihan nila, they were gladly, they gladly received those word, or this word, and were baptized. Nagpabautismo nila kasi naintindihan nila, kailangan natin to. How many souls? 3,000 souls were baptized. Result, they received the forgiveness of sin, kaya tinawag sila sa 47 na, and the Lord added to the church those who were saved daily. Anong tawag sa kanila? Saved. Naligtas. They received the forgiveness of sin, saved, and they were added to the church. 42 to 47, Acts chapter 2. The lesson, the 3,000 teach us that saving faith responds to God's command without delay. Without delay. Kaya hindi naman po natin alam kung anong mangyayari sa mamaya, huwag naman po sana. Ano po, sa paglabas natin ng chapel, biglang may mangyari sa atin. Hindi po tayo nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Kaya sila naintindihan din ngayon. There is an urgency for salvation. So, that's why we take the faith. You see, that obedience is always, faith is always accompanied by obedience. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ano po? Ito, mabilisan na po talaga. Direct statement, kasi hindi ko naman na kailangan ipaliwanag po sa inyo. Kaya nga, pagkabasa nyo pala, alam nyo na po eh. Kasi ang direct statement, this is the necessity of obedience. Still, yung pinapaliwanag natin is the necessity of obedience in biblical faith. Ano po?
So an explicit declaration of Scripture that directly teaches the truth or reveals God's will without requiring inference or from examples or circumstance. Babasahin mo lang, maintindihan mo, maunawaan mo, kayo na yung tinutukoy ng Diyos. I'm not proof texting dito mga kapatid, kasi sabi ko nga, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa sa inyo kasi malalaman nyo na rin mismo pag binasa ninyo. But there's, ito yung God requires obedience from those who believe. Ito yung requirement ng Diyos. He requires obedience from us. Jesus commanded obedience. Faith, sa James chapter 2, sabi niya, faith without action is dead. Faith and obedience are inseparable, sabi naman ni Pablo sa Romans, binasa natin kanina sa text natin. Ano po? So, yan ang yung buod ng ating gagawing pagbabasa ngayon sa mga direct statements na kung gusto niyo ng mas malalim na pag-aaral, you can do so. Take a picture and read it at home and study these verses. But then again, like what I said, basahin nyo lang, alam nyo lang. Jesus commanded obedience. John chapter 14, verse 15. If you love me, keep my commands. Or commandments, sorry. If you love me, keep my commandments. Papaliwanag ka pa po ba? Hindi na po, no? Napakasimple. Dapat natin sundin. So there is obedience. Kailangan natin sundin yung utos niya. Kung mahal natin sila. Maniniwala ba ang isang tao na mahal mo siya o hindi mo naman siya sinusunod? O maniniwala ba ang isang nililigawan kapag hindi mo pinapakita yung pagmamahal sa kanya? I love you. Pero hindi mo naman pinapakita. Di ba sabi nila, action speaks louder than words. Simple. Luke chapter 6, verse 46. But why do you call me Lord, Lord, and not do things which I say? Bakit ako tinatawag ng Panginoon pero di niya naman sinusunod yung mga utos ko? Bakit ko ako tatawagin Panginoon? Hindi na kailangan ng pagpapaliwanagan ko. Direct statement. Alam na natin yung faith without work is dead. Sabi niya, if a brother or sister, ito kailangan natin ipaliwanag ng konti. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, may isang kapatid daw or na nagugutom. Ano po? Nagugutom, ginikinaw. And then may isa sa atin nagsabi, ay kawawa ka naman. Depart in peace, be warm and filled. Humayo ka, pakabusog ka, pakainin. Pero anong problema? Ikaw, na nakapansin, hindi mo naman binigyan ng pagkain. Hindi mo siya dinamitan. So, anong napakinabangan niya dun sa awa mo? Useless. Wala. O, may ibang mga tao, ito, may gutom dito. At yung camera niya, tutulungan ko po siya, binigyan ko siya ng Jollibee. Ito po. Kailangan may publish pa. For the content, karami lang. Pero ibig mong sabihin mga kapatid, anong mapapakinabangan ng kapatid na gutom sa araw mo o wala ka namang binigay sa kanya o pang siya mabusog? Umalis siya ng gutom at giniginaw pa rin. So, sa kahintulad yan kaya, sa verse 17, thus also faith by itself, if it does not have work, is dead. Kagaya niya ng pananampalataya. Pananampalataya lamang na walang gawa ay patay. Lagi po nating alalahanin, ang demonyo may pananampalataya din. Naniniwala sila sa Diyos, pero sila ay nanginginig. Bakit? Kasi wala yung kanilang pananampalataya sa gawa. Hindi sila sumusunod sa Diyos. Okay, faith and obedience are inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Sa James 2:26 pa rin, nakagaya ng pananampalataya, kapag inihiwalay mo daw sa gawa, ay patay. Hindi po ba sa medical word, kapag ang spirito ng isang tao ay humiwalay na sa katawang tao natin, anong nangyari sa katawang tao natin? Wala nang pakinabang. Hindi nakakaramdam ng sakit, kahit sunugin mo nga hindi na aray. Ano po, wala nang malay, kasi humiwalay na yung buhay mo at sa katawan mo, your spirit. Kaya lang ibig mong sabihin ng death ay separation. Ano po? So, nung humiwalay yung spirito mo sa katawan mo, patay. Useless na yung katawan natin. So, ganyan din ang pananampalataya. Ang pananampalataya kung walang gawa ay patay. Useless. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya sa gawa.
Obedience. Romans chapter 1 verse 5, nabasa na po natin yan kanina. For the obedience to the faith, laging magkadikit po yan. Pagkasama mo sila lagi. Other references, meron po tayo, John 1 John chapter 5 verse 2 to 3. But this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. Pagsunod, Matthew chapter 7, verse 21 to 23, sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Ulitin ko, manambahan ka man ng ilang beses sa isang araw o sa isang linggo, kahit mamaos ka na, kung hindi mo naman sinusunod ang utos ng Diyos o eksaktong utos ng Diyos sa'yo, walang kabuluhan ang mga pananambahan na yan. In Titus chapter 2, chapter 2, 11 to 13, ito yung mga dapat nating iwasan. Denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, okay, not intoxicated, soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Even the writer of Ecclesiastes, King Solomon, after niyang matest ang lahat ng bagay, nasa kanyang yaman, karunungan, mga babae, mga power, nasa kanyang lahat, pero may naging conclusion niya. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Ulitin ko po, fear God and keep His commandments. For this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. So pagdating ng paaraw ng paghukom, pag inilabas na lahat ng mga gawa natin, napakahirap lang po dahil matutuklasan, puro evil, ano po. Na hindi tayo sumunod sa kanyang mga utos. May mga utos. Alam na po natin yan. Para tayo nga patawad, maligtas sa ating mga kasalanan. O sabi niya, here, study. You must hear the word of God kasi diyan mag-uumpisa po lahat. Ano po? Anong paniniwalaan mo kung wala ka namang napakinggan? O hindi mo pinag-aralan? So, may pinag-aralan ka, diyan ka magkakaroon ng pananampalataya. Ano po? Again, pananampalataya, kailangan may kasama laging paggawa. Kailangan mo mag-repent. Acts 2:38, Acts 17:30. Repentance is very important for our salvation. Reconfession, Romans chapter 10, verse 9 to 10. Then, be baptized. Be baptized. That is a command. Lahat po ng mga ito ay command. Utos po. Kailangan natin sundin. Then, of course, hindi na titigil dyan. Hindi po dito natitigil. Kailangan po natin patuloy. Be faithful until death. Kanya, Revelation chapter 2, verse 10. Ulitin ko po, a command, kailangan natin sundin. Yan po yung example ko na nandyan. And then, ang request, pwede mong sundin o hindi kasi request na naman. Ano po? But if it's a command, you must. It is a must na kailangan natin sundin. Yung promise, wala ka din pwedeng gawin yan sa promise. Kasi pinangako sa'yo, pwede nga ibigay o hindi. Depende sa how you conduct yourself. So, kung pinangako ng tatay mo na bibigyan kita ng sports car, kapag tinapos mo yung pag-aaral mo, kaya hindi mo tinapos yung pag-aaral mo, in-expect mo pa rin ba na ibigay niya yung promise sa'yo? Hindi. So, nasa discretion na nung nag-promise kung ibibigay niya o hindi. Dahil mahal ka ng tatay mo, binigay niya pa rin. Binigay niya dahil sa pagmamahal niya sa'yo, hindi dahil you deserve it. That's grace. So, yan po yung pagkakaiba ng tatlo. Ang command, since this is a command, then kailangan natin silang sundin. And last na po mga kapatid, yung last sa tatlong method is yung necessary inference. Ang ibig lamang kong sabihin niya, in layman's term, is kunin mo lahat ng information na mababasa mo sa Biblia, gather as much or as many information as you can from the Bible, and then pag-aaralin mo sila lahat, then doon ka makakapag-draw ng conclusion based on those facts na kung ano yung tinutukoy patungkol sa isang topic na pinag-aaralan mo. Halimbawa to,
uh, sorry, a necessary inference is a conclusion that must be drawn from the evidence presented in the scriptures. Yung mga ebidensya na makikita natin sa scriptures, kagaya po ng ating mga pinakita kanina. Halimbawa, yung mga biblical example na nagpapatunay na hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya, obedience. Yung mga direct statement kanina na nabasa natin, lahat yun is katotohanan ayon sa Biblia. Ngayon, gagawin mo lang yan, usually, ang necessary inference, pwede-present mo yan in a logical form. Yung syllogism, na kung tawagin. So, may premise, major premise ka, may minor premise din, and then the conclusion. So, the major premise natin, decision is capable conclusion through biblical example. Yung premise natin, ito yung hard fact na i-apply natin sa minor at saka sa conclusion. Yung hard fact natin dito, sa James chapter 2, verse 4, those whose faith works together with their action are justified before God. Ang mga tao, ang kanilang pananampalataya ay kumikilos kasabay ng kanilang pagsunod ay inaaring ganap sa harapan ng Diyos. Isang halimbawa po dyan na nabasa po natin kanina ay yung kay Abraham na. So yung minor premise natin is the application of the hard fact na nandun sa major premise natin. Si Abraham, ang pinakita na sa atin, Abraham's faith worked together with his obedience when he offered his son Isaac. And then from those hard or evidence na nag-gather natin sa scriptures, ito yung conclusion natin. Therefore, Abraham was justified through faith that acted in obedience to God's command. Napakahalaga po na yung conclusion ay base doon sa katotohanan, hindi lang basta conclusion po yan, na opinion. Hindi, nahango dapat doon sa mga katotohanan na tinignan natin kanina. So, pinapatunayan ito through biblical example na yung proposition natin kanina ay tunay. Ano po? Now, lalabasan ko na po yung mga biblical example sa direct statement naman tayo. Sabi niya, with your premise natin, whoever hears Christ apostles, whoever hears Christ apostles, hears Christ. Ang sino man daw na ang sino man nakikinig sa mga apostol ni Kristo ay nakikinig na rin kay Kristo. Ano yan? Yan po yung pinanggalingan. Luke chapter 10, verse 16. Now, the application, the New Testament contains the inspired teachings of Christ's apostles and inspired men. Kasi hindi lang puro apostol po yun. Ano po? And nasusulat yan. Pag binasa mo yung New Testament, therefore, when one hears, kasi may mga utos po dito sa New Testament na para sa atin, ano po? Rightly dividing the word of truth. Now, when one hears and obeys the teachings of the apostles, one hears and obeys Christ himself. Nung sinabi ni Pedro, repent and be baptized, yan na rin yung sinabi ni Jesus sa atin. Repent and be baptized. So, faith and obedience kailangan magkasama lagi ang mga yan. Direct statements ulit, whoever obeys the teachings of Christ, and lastly, sa biblical example pa rin, if every biblical example of saving faith includes obedience to God's command, the obedience is an essential characteristic of saving faith. Yan po yung basa natin po kanina sa lahat ng mga ginawa natin pagkakaroon kanina. Minor premise, every biblical example of saving faith includes obedience to God's commands. Hebrews chapter 11, James chapter 2. Therefore, obedience is an essential characteristic of saving faith. Yan yung final syllogism po natin. So, ganun po gumagana yung biblical example, direct statement, at saka necessary inference. And that's how we apply them to prove a truth from the Word of God. So as a conclusion, again, the proposition still stands based on the studies that we just did. Okay, our proposition still stands. The faith that saves is the faith that obeys God. Yan po yung pinatotohanan po natin. So the importance of faith in salvation, bakit po importante yung pananampalataya? Kasi nga po, sabi niya sa Hebrews chapter 11, for without faith, it is impossible to please God. And if you don't have faith, you will die in your sin.
Kaya importante ko yung faith. But then again, is it faith only? Ito po ba yung tinatawag ng faith only? No. Base po sa ginawa nating pag-aaral kanina, indirectly, ano po? Hindi naman po natin siya direktang, kumbaga, dinicate. Yung sinasabi nila, pero indirectly, nalaman po natin. The doctrine of faith only is false. Yung ito sinasabi nilang saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nagkakaroon po kami ng katuwaan ko dyan. Sabi, alone, di ba mag-isa lang? Ilang alone na yun, tatlo na yun. Pero galing po kasi dyan yung sa tinatawag nila ng na 5 solas. Kasi yung sola is alone. Sola fide, faith only, sola gratia, grace only, sola Christus, Christ only, sola Scriptura. Galing po siya doon. Sa debate, ito lang ginagawa nila. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. But then again, ayon sa patungin ng pag-aaral, yan ay walang katotohanan. Dahil sa 2:26 na nga lang, ano po? Sabi niya, for as the body without spirit is dead, so faith without word is dead. So our proposition still stands. Ano po? The faith that saves is the faith that obeys God. Yun po yung kailangan natin na pananampalataya, hindi po faith only. At pinatunayan po natin yan sa tatlong method na to. Direct statement, walang halong opinion. Biblical example, hindi rin galing sa opinion natin, nasusulat yan sa Biblia, binasa lang natin. And then from those hard evidence, doon tayo gumawa ng necessary conclusion. Base sa katotohanan, hindi base sa opinion ng tao. So sabi, faith is important because without faith, it is impossible to please God. But obedience must come along with faith. Okay? If you love me, keep my commands. Sabi niya, John chapter 14, verse 15. Paul, diniin pa nito ni Paul, doon sa binasa natin text na natin kanina. Speaks of obedience of the obedience of faith, directly connecting faith and obedience. Sabi ko nga, nagamit ko na rin si Naaman, kung kilala niyo po si Naaman, isa po siya ang great man, a respected military commander, a mighty man of valor, pero may problema po siya. He was a leper. And noong panahon nila, walang gamot ang leprosy. Ang mga gamot na doon ay Diyos. So, pumunta siya doon sa Israel, and then there's a man there by the name Elisha, yung sumunod kay Elijah. Ano po? Inutusan siya to wash in the Jordan River 7 times. At first, naman complain, di ba, nandyan yung parpar and Nabala, mas malinis sila, bakit hindi itong dalang? Pero kinausap siya nung sa mga servants niya, then na-realize siya, sumunod pa rin siya. So in the end, he responded with obedience. So he did himself 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. But then the question ko, paano tumigil siya ng panglima? Siya po ba'y nagbumaling? Kung po kayo mahiya, siya po ba'y bumaling? Hindi po, no? Paano kung tumigil siya ng pang-anim? Isa na lang. Hindi pa rin. Kasi ano po yung utos? 7 times tama po. 7 times. So kung sinautos ng Diyos, na kailangan mo makinig, manampalataya, mag-repent, mag-confess, mag-baptize, ano nga gawin po natin? Bitigil po tayo doon sa alina, sa faith? Hindi po, no? Kailangan natin gawin kampanan lahat ng utos. Sa inyong utos. Huwag po natin kulangan, kagaya ng ginawa ni King Saul. Ano po? Binawasan niya. Inibahan niya ng utos. Anong nangyari sa kanya? Siya po ay naparusahan. Huwag po natin silang tutularan. So reminder, mga kapatid, bilang panghuli, pagwakas, na paalala sa bawat sa atin, Noah built, Abraham offered. Ito mga nabasa, Rahab received. Hindi po natin natalakal si Rahab, pero isa po siya sa mga nagpakita ng pananampalataya na kahanga-hanga. And all were justified. Lahat po sila na-justified. Ano po? Not because obedience replaced faith, hindi niya sila kailanman pinalitan yung pananampalataya. But because obedience revealed faith. So faith begins the journey. Yung mag-umpisa, kailangan ng pananampalataya, but obedient faith reaches the destination. Yung pag sumusunod na pananampalataya, yung magdadala sa iyo yung sa destination. Babalik ko kayo doon sa young prophet.
Sumunod siya, pero hindi siya nagpatuloy na sumunod. So, hindi siya kumbaga, kung gagamitin natin ito, hindi siya nakarating sa destination. Okay? So, faith, obedient faith, reaches the destination. Magandang umaga po mga kapatid. Naway may natutunan po tayo sa ating bilang pag-aaral sa umaga.